Sir, anong ospital nga po ulit? Tanong ng taxi driver. St. Philip, kuya. Tuliro ang isip ko sa mga nangyayari. Alauna pa lang ng umaga at eto ako, bumabiyahe na naman. Kakauwi ko lang ng bahay kaninang 6:00 ng gabi at eto na naman ako, laman ng kalsada. Inaantok-antok pa ako, pero sa dami ng nagaganap, parang ayaw ko na ring matulog. Swerte lang ako at may pagarahe ng taxi na nadaan sa lugar namin. Sinabi ko na emergency at sinakay naman agad ako. Buti na lang coding ako mamaya, sir. Kung hindi na talaga kita isasakay. Pagarahe na kasi ako eh. Buti Martes bukas. Martes na ngayon, kuya. 1:00 na, sabi ko. Oo nga pala. Girlfriend mo siguro yung nasa ospital, sir, no? Kaya kahit alanganing oras, pupuntahan mo. Hindi na ako sumagot. Sariwa pa sa isip ko ang nangyari sa amin ni Maxine sa korehidor matapos naming hayaan ang aming mga sariling pakawalan ang damdaming sinubukan naming itago. Sa ilang beses na may nangyari sa amin bago ang lakad namin sa isla, hindi kahit minsan kami naghahalikan. Tanging sa korehidor namin hinayaan na kainin kami hindi ng pagnanasa, kung hindi ng totoong nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi ko napigilan ang mahulog sa kanya. Sabi ko nga, ang dali kasi niyang mahalin. Magaan ang tingin niya sa mga bagay-bagay at alam niya kung paano iparamdam sa'yo na mahalaga ka, na parte ka ng buhay niya. Bagay na hindi ko naramdaman kay Jane. Oo, naramdaman ko kay Jane yung atraksyon, affection, at kung ano-ano pa. Pero kay Maxine ko lang naramdaman na mahalaga ako. Mahirap ipaliwanag pero hindi ko naman kailangang bigyan ng paliwanag ang lahat ng bagay. Ang alam ko lang ngayon, mahal ko siya. Na paano ba girlfriend mo, sir? Hindi pa rin ako sumagot. Wala ako sa mood makipagkwentuhan. Malinaw pa sa isip ko kung gaano katamis ang mga halik namin sa isa't isa nung pumasok kami sa kwarto. Basa ang aming mga damit at inisip namin na ituloy na namin ng paliligo ang pagkabasa namin sa ulan. Binuhat ko si Maxine, ngunit hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Isinandal ko siya sa pinto at inalis ang kanyang basang suot. Walang pagmamadali ang bawat galaw namin. Ngunit dinig ko ang salita naming pagsagap ng hininga. Solo namin ang silid, walang dapat ipagmadali. Sa amin ang magdamag. Binuhat ko siya papasok ng CR at iniupo sa countertop ng sink. Doon ko siya sinunggaban muli at ginantihan naman niya sa bawat pagkakataon. May mga sandaling nagbibitaw ang aming pagkakahinang para sabihing mahal namin ang isa't isa. May mga pagkakataon na naglalayo ang aming mga mukha upang pagmasdan ang ganda na nasa aming harapan. Hindi ko lubos maisip na sa ganito aabot ang lahat, pero wala akong reklamo. Sa unang pagkakataon, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sa unang pagkakataon, wala akong pakialam sa pwedeng mangyari bukas o sa makalawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kailangan ako ng isang tao. Binuhat ko siya at inupong muli sa countertop ng sink. Alam na ni Maxine ang nais kong mangyari. Kusang bumukas ang kanyang mga binti paharap sa akin. Lumalim lalo ang pagkakatitig namin sa isa't isa. Pumulupot ang kamay niya sa akin at ganun din ang mga braso ko sa kanya. Kasabay ng pag-iisa ng aming sarili ay ang pagdiin ng aming mga labi. Napapansin kong napapapikit siya sa tindi ng emosyon at tinatamasa ng oras na yun. Ilang sandali pa ay kapwa naming dalawa na abot ang rurok. Pawis na pawis kaming huminto at muling ibinulong sa isa't isa ang tunay naming nararamdaman. Sir, tanong ng taxi driver. Biglang bumalik ang isip ko sa totoong nangyayari.
Nakasakay ako sa taxi papunta sa ospital. "Yun ba yung ospital, sir?" tanong niya. Lumingon ako sa itinuro ng driver. Nasa flyover kasi ang taxi at tanaw ang liwanag sa sign ng ospital mula sa malayo. "Oo kuya, yun nga." Nasulit namin ni Maxine ang huling gabi namin sa korehedor. Matapos sa banyo, ay dumiretso kami sa kama. Kaunting pahinga lang ay may naganap ulit sa amin. Nagising akong nakasandal ang ulo niya sa dibdib ko. Malalim ang kanyang tulog. Nagkaroon ako ng pagkakataon na pagmasdan muli ang kanyang muka. Maganda talaga si Ating Maxine. May kanipisan ang kanyang kilay at may kahabaan ang kanyang pilikmata. Matangos ang kanyang ilong at manipis ang kanyang mga labi. Makinis ang kanyang mga pisngi na nahaharangan ng kanyang buhok. Hinawi ko to at napansin ko ang kanyang defined na jawline. Nagising ko yata siya sa ginawa ko. Bumukas ang kanyang mga mata na hindi naman kalakihan. Ngumiti siya sa akin ngunit bumalik sa pagkakapikit ang kanyang mga mata. Mas malaki ng kaunti ang dalawang pangtaas ng ngipin na hindi naman nakabawas sa kanyang kagandahan. Sa totoo lang, ang ganda nga niya lalo pag nakangiti siya. Yung parang smiling face talaga. "Nako, sorry sir. Namali ako ng ikot. Iikot lang tayo sandali. Pasensya na boss ha." Tumango ako. Kinuha ko ang dala kong backpack para maghanda ng pamasahe. Nasa loob pa nito ang digicam na dala namin sa korehedor. Inutusan kasi ako ni Maxine na ipaprint ang mga pictures kanina. Binuksan ko to at tiningnan ko ulit ang mga picture namin sa islang hindi lang kasaysayan ang itinuro sa akin. Itinuro din ako ng korehedor kung nasaan ang nawawalang bahagi ng aking kaluluwa. "Nandito na tayo, sir." Nagbayad ako at bumaba. "Kumusta na lang ho sa syota niyo, sir? Huwag niyo pong isipin at gagaling din po yun." Ngumiti ako at pumasok sa emergency room. Madaling araw na ngunit puno pa rin ang emergency room ng ospital. May mga nakapila pa sa bandang kanan pagpasok ko ng pinto. Sa kaliwa ko naman ay waiting area. May ilang mga nakaupo, yung iba tulog na. Dire-diretso ako sa information desk. Mabilis ang aking hakbang, kasing bilis ng kaba sa dibdib ko. Sa dami ng magandang nangyari nitong weekend, eto naman ang sumalubong sa akin sa Maynila. "Doon po yan sir, diretso lang po sa kanan tapos sa kaliwa." Dire-diretso ako sa kwarto na itinuro ng nurse. Patuloy pa rin ang mga tanong sa isip ko. Bakit pagkatapos ng saya ay trahedya naman ang umaambang kasunod? Ganun ba talaga ang buhay? Kailangan bang paglaruan tayo ng tadhana? Nakita ko sa pasilyo ang isang pamilyar na muka. Mama ni Jane. Nakita niya akong paparating at humarap siya sa akin. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. "What happened?" Umiling lang ako. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede akong pumasok. Pinayagan naman niya ako at itinuro kung aling cubicle ang dapat kong puntahan. Kurtina ang naghahati sa kama ng mga pasyente sa emergency area. Agad kong binuksan ang kurtina ng cubicle na itinuro ni tita sa akin. Nakita ko si Maxine. Marami pa ring tanong ang tumatakbo sa isip ko. Kung bakit ang saya namin kahapon, tapos biglang ganito ngayon. Sa isang iglap lang pwedeng mabago ang lahat. Ito ba yung sinasabi ni Lolo Ben na twist and turn ng buhay? Kaya dapat daw sulitin ang bawat sandaling kasama mo ang mahal mo. Ipakita mo sa kanya sa lahat ng oras na mahal mo siya. Because tomorrow is never promised. Alam ko sa sarili ko na nasulit ko naman ang bawat oras na kasama ko si Maxine. Kahapon lang magkayakap kaming nagising nang walang kahit anong suot sa sarili. Hinalikan ko siya na ginantihan naman niya. Inakap ko siya at binuhat ko siya para isampa ko siya sa akin. Round 4? Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas pero kaya mo pa ba? Tanong ni Maxine. Ako pa. Hinalikan ko siya ulit ngunit agad siyang bumitaw. Baka mali tayo.
Tumingin siya sa relo sa ibabaw ng TV. Oh, 7:15 na. Hanggang 8 a.m. lang yung breakfast. Kain na tayo, please. Sayang naman. Shh! We have the rest of our lives ahead of us. We will have many more morning like this. Hinalikan ko siya sa noo. Tsaka di ba may promise ka sa akin? Naikukwento mo yung tungkol dun sa nakita nating kulay puting dome dun sa may... Anong garden nga ba yun? Hindi yun garden. Pacific War Memorial Chapel yun. Sagot ko. O basta dun. Kain na tayo? Tsaka we need to catch the 12 noon ferry, ha? Bumangon na nga kami at nag-almusal. Sumakay kami ulit ng tram para pumunta doon sa lugar na sinabi ko. Medyo malayo kasi yun sa hotel, kaya kailangan naming sumakay. Suot ni Maxine ang isang green na dress na hapit sa kurbada ng kanyang katawan. Hanggang tuhod to, kaya't kita ang kinis ng kanyang binti. Maikli ang manggas, kaya mapapansin ang magandang kutis sa kanyang braso. Suot ko naman yung binila niya sa aking basketball short, saka yung puting t-shirt na nakita niya sa department store na nakasulat ang mga salitang Maginoo pero medyo bastos. Bagay ro kasi sa akin. Bumaba kami sa Pacific War Memorial Chapel. Isang malaking sign na gawa sa puting marmol ang nasa harap nito. Nakasulat dito na para sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo na nagbigay ng buhay para mabawi ang lupa, dagat at himpapawid na nagbalik ng kalayaan sa karagatang Pasifiko. Mga 20 metro mula doon ay ang chapel. Isa itong puting dome, walang dingding at may bilog na butas sa tuktok. Mula sa puting marmol, ang pathway na lalakaran papunta sa dome ay napapaligiran ng mga halaman na nagbibigay ng magandang ambience. Sa pinakagitna ng chapel ay ang altar na isang talampakan lang halos ang pagkakaangat sa lupa. At katulad ng mga haliging nakapaligid dito ay gawa rin sa puting marmol. Sa likurang dako ng chapel ay matatanaw ang dagat. Isang tanawing talaga namang nakakabighani at makakalimutan mong nasa lugar ka kung saan halos ilang dekada ang nakalipas, naganap ang isa sa pinakamalagim na digmaan sa kasaysayan. Ano nga ulit yung kwento mo tungkol dito? Yung sabi mong hindi ko mababasa sa libro? Pinatayo ko si Maxine malapit sa altar. Tumingala ka. Oh, butas. Ano naman? Tanong niya. Ngumiti siya sa akin. Tingin mo, bakit butas yan? Aba malay ko, sagot niya. Ngumiti siya ulit sa akin na parang bata. Nakuha mo na nga ako eh, nagpapakwit ka pa rin. Hoy, ang kapal mo ah. Sige na, bakit nga? Para may liwanag o para pag umulan mababasa dito? Tanong niya. Para pasukan ng sinag ng araw. Ha? Wala hang dingding tong chapel eh. Bakit kailangan ng liwanag? Kasi every May 6th of every year pagdating ng 12 noon, tatapat yung araw sa butas na yan at masisinaga ng araw ang buong altar na to. Once a year lang nangyayari na nakasentro sa butas na yan ang araw. May 6? That's the follow-up corregidor, right? Wow! Nagbabasa ka rin ng history? Tanong ko. Ngumiti lang siya at hindi nagsalita. Sa Pilipinas lang ba may ganyan? Yung mga tapat-tapat ng araw sa special date? Ay, di ko alam eh. Hindi pa naman ako nakakaalis ng Pinas. Pero sana pala rin, makapasyal man lang sa Amerika. Interesado rin kasi ako sa history nila, lalo na sa Philadelphia. Doon daw ang birthplace of America. Dami sigurong historical places doon. Talaga? Isasama mo ako? Kung sasama ka, why not? Magtutour tayo doon. Sa mga nakikita ko sa internet, ang ganda ng lugar, may touch na makaluma. Sus, kunwari ka pa history. Gusto mo lang mapanood yung idol mo sa NBA eh. Yung sa Philadelphia na number 3. Si Iverson. Oo, yun pa yun? Di ko kilala eh. Magkakamukha naman mga NBA player. Wala na, sa Denver Nuggets na siya. Teka, anong date ba kahapon? Tanong ni Maxine. Bakit?
Parang yung buhay natin, butas din ang bubong. Tapos kada anniversary natin, tatapat din yung araw. Parehas kaming natuwa sa kalokohang sinabi niya. Ibinalot ko ang dalawa kong braso sa kanya at parehas kaming humarap sa gawin ng dagat. So plano mong magpatayo ng bahay kasama ako? I plan to create more moments like this and spend the rest of my life with you. Wika ni Maxine. Byron, buti dumating ka. Wika ni ate. Anong nangyari? Tanong ko. Yayakap sana ako kay ate ngunit umiling siya. Senyalis na wag akong tumuloy. Nasobrahan daw sa inom. Nagwawala dahil daw naghiwalay kayo. Kaya ayan, naglasing. Sinakay nila ng ambulansya mula Naga dahil gusto na raw umuwi. Tumingin ako kay Jean. Maputla siya at mukhang malalim ang pagkakatulog. Hindi pa naman malakas uminom yan. Alam na ba niya? Pabulong akong nagtanong kay Maxine. Maluha-luha siya at halatang nito sa mga nangyayari. Hindi. Paano natin sasabihin kung ganyan ang lagay niya? Tuluyan ang bumagsak ang luha niya at lumabas siya ng cubicle upang iwan kami ni Jane. Sabay-sabay kaming nag-lunch sa isang restaurant malapit sa ospital. Pwede na kasing lumabas si Jane. Halos 12 hours din siyang na-admit doon. Kasama namin ang mama ni Jane, ang tita niyang si Tita Alice, at yung kasama niyang si Girlie. Kasama rin namin si ate na tahimik lang at hindi masyadong umiimik. So tell me Byron, ano ang uli ang course mo? Tanong ni tita. Computer engineering po. Wow ate, big time palang magiging manugang mo. How about your parents? Anong trabaho nila? Construction worker po ang tatay ko. Labandera po ang nanay ko. Sagot ko. Hindi ko nagustuhan ang reaksyon ng mamukha ni Tita Alice at ng mama ni Jane. Halatang nagulat at hindi sila handa na makilala ang isang mahirap na tulad ko. Interesting. How do you plan to support my daughter in the future kung walang trabaho ang parents mo? For sure, sa'yo aasa yun pag nagtrabaho ka na. Wala naman pong hindi nakukuha sa sipag, tita. Tsaka, hindi ko po pwedeng talikuran ang mga magulang ko. Kung wala sila, wala rin po ako ngayon. And it would be an honor and privilege po for me to support my future family, build a future with them, while still looking after my parents. Well, I hope you're not getting more than what you can chew. By the way, alam mo na bang mag-work si Jane in Singapore soon? Paano na ang relasyon nyo niyan? Nagkatinginan kami ni Maxine at ni Jane. It's okay, ma. I'm sure may intindihan ako ni Byron. Who knows, we can work there together after niya mag-graduate next year. Tahimik lang ako, pati si Maxine. Ramdam ko ang tensyon sa mesa. Dumating ang bill ng kinainan namin. Ako bang magbabayad? Or si Byron? Nagulat ako. Pamasahe na nga lang pauwi ang laman ng wallet ko. Ako na. Nakuha ko ng last pay ko eh. Blowout ko na to. Wika ni Ate Maxine. Tumayo sila tita para magpunta sa washroom. Si Maxine nagpaalam na bibili ng gamot ni Jane. Naiwan kami ni Jane sa mesa. I'm sorry, Byron. Hindi ako sumagot. Willing na akong sabihin sa'yo lahat. No lies from now on. Huwag ka nang mag-isip muna. Magpagaling ka muna. Wika ko. I will tell you everything. Just please. Gusto ko lang maibalik natin ang dati. Tumingin ako kay Jane, ngunit hindi ko alam ang isasagot. I will tell you all, Byron. No more secrets. Pati yung kay Denver sasabihin ko sa'yo. Wala na sa isip ko si Jane. Si Maxine ang tumatakbo sa isip ko. Alam kong mahirap to para sa akin, ngunit doble ng hirap na to ang dala niya. Pati yung kay Kevin, na ex ni ate, sasabihin ko sa'yo para maniwala kang sincere ako. It's a part of my life na ayoko na talagang balikan. Nagulat ako sa sinabi niya. Kevin? Tanong ko. Oo, yung ex ni ate na kasama namin sa Bohol nung nag-birthday ako roon. Abangan po ang next chapter.